Noon po minsan meron pong isang kwento tungkol sa isang perya. Napakarami po mga rides, napakarami pong pwedeng puntahan dito po sa perya. Minsan po sa perya, di ba, meron silang ginagawa na mga pwede mong pasukan. May horror booth o horror house. Meron din pong fun house. Kaya naman po dito sa peryang ito, gumawa sila ng isang fun house o bahay. At sa loob po ng bahay, pinuno daw po nila ng mga salamin, mirrors. Kahit saan ka tumingin, may salamin. Sa dingding, sa kisame, sa flooring. Kaya naman po pag pumasok ka doon, medyo malilito ka, pero natutuwa po ang mga bata. Dahil pagpasok mo, ang dami mong makikitang refleksyon ng iyong sarili. Pagkatapos po ng gabi, nagsara ang perya. Nakalimutan po ng gwardya, isara itong fun house. Nakabukas po ng konti yung pintuan. At naligaw daw po ang isang aso nakapasok doon sa fun house, yung bahay na puno ng mga salamin. Pagpasok po ng aso, nabigla siya. Bakit? Nakita niya sa kanyang harapan, napakaraming mga aso. Kaya nga po, medyo nag-alala at natakot itong aso. Winarningan niya yung mga aso sa harapan niya. Bigla siyang nag-growl, sabi. At nakita po niya na parang lumalaban din itong mga napakaraming aso. Kaya naman po, nag-umpisa siyang tumahol. At nakita po niya, tumatahol din itong mga aso sa kanya. Mas nilakasan pa niya yung kanyang pagtahol. At nag-umpisa na pong sumugod dito sa mga aso. Sinusubukan niyang kagatin. Pero kahit saan siya tumingin, parang nakikita niya, sinusugod siya at kinakagat din siya. At siya ay tumakbo, nagpaikot-ikot dito po sa bahay sa fun house. Kinaumagahan, dumating po ang gwardya. Binuksan po itong bahay na puno ng salamin. Alam niyo po, nakita niya, itong aso, nakahandusay, nakahiga, patay. Anong kinamatay? Namatay po sa pagod. Dahil buong gabi, siya ay kumakahol, siya ay nakikipag-away. Sinong kaaway niya? Walang iba kung hindi ang sarili niya. Napakagandang kwento po. Tandaan niya po ito. Nakakamatay ang pakikipag-away. Amen? Tandaan natin, ang mundo ay salamin lang ng ating puso, ng ating isip. Mag-ingat ka. Pag nagkaroon ka ng galit sa iyong isip at puso, baka pag inumpisaan mo ang away na yan, paano matatapos? Matatapos yan sa sakit, sa hapdi at kamatayan. Tandaan niyo po ito. Walang magandang bungang na idudulot ang galit at sama ng loob. Amen? Tanungin ko po kayo, pag po ba galit kayo, nabubusog ba kayo? Hindi po, di ba? Meron po ba sa inyo pag galit, pag may sama ng loob, nakakatulog na mabuti? Meron po ba? Wala po, no? Meron po ba sa inyo? Sagutin niyo po ako. Pag galit, yumayaman. Sabihin niyo lang po sa akin, ha? Kung dahil sa galit nakakayaman, araw-araw po ako magagalit. Wala pong taong yumayaman at umaangat sa buhay, umaasenso dahil galit na galit. Dahil meron siyang sama ng loob. Amen? At ito po, tanong ko sa inyo, nakakaganda bang galit? Nakakagwapo ba? Kabaliktaran nga eh. Hindi po ba? Napaggalit ka, tingnan mo yung itsura ng tao. Kumukulubot ang kanyang balat. Nakasimangot. Walang mabuting bunga ang naidudulot ng galit at sama ng loob. Kaya nga, napakaganda ng turo ng ating Panginoon. Huwag kang maghihiganti. At ano pang sabi ng unang pagbasa? Ano pong sabi nitong libro galing sa Levitico? Do not bear hatred for your brother. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapatid. Pag wala kang galit at sama ng loob, sabi po dito sa ating pagbasa, ikaw ay banal kamukha ng Diyos. Dahil pag walang galit at sama ng loob sa iyong puso, magliliwanag ang iyong muka, magliliwanag ang iyong buhay, magiging magaan at masaya ang iyong buhay. Amen? Dahil tandaan nyo din po ito, ang buhay natin maiksi lang. Our life is short. Amen? Minsan iniisip natin mahaba ang buhay natin eh. Mali tayo dyan.
Iniisip natin mahaba ang buhay natin kasi binibilang natin yung araw. Di po ba? Pero wag niyong bilangin yung araw niyo. Ang bilangin niyo po yung taon niyo. Pag binilang mo, ilang taon na lang yung natitira sa buhay mo, makikita mo, napakakonti na lang, napakaiksi na lang ng iyong buhay. Amen? Mababasa niyo po sa Biblia, hanggang kailan ang ating buhay? Gaano katagal ang buhay ng tao? Ano sabi po? Man's life is 70, 80 if we are strong. Hanggang 70 lang po tayo. Swerte ka na nga kung bibigyan ka pa ng bonus ng Diyos, kung malakas ka pa daw, hanggang 80 ka. Isipin mo ito. Ilang birthday ka na lang, ilang Pasko ka na lang, ilang New Year ka na lang. Limbawa po ako, 37 na po ako. Magte-38 na po ako sa April. 70 minus 37. Ilan na lang po natitira sa buhay ko? 33. Tapos magte-38 pa ako sa April. Ibig sabihin, 32 na lang. Anong ibig sabihin nun? 32 na lang Pasko, 32 na lang na New Year, 32 na lang na birthday. Gaano karami ang 32? Hindi naman po ganun karami. Hindi po ba? Sino po dito 65 na? Wala. Sino po 66? 66 po kayo? 4 years na lang po kayo. Pagdasal niyo po, doon kayo doon sa 80. Amen? Para 14 years pa, o di ba? Pero 4 years, konti na lang yun. Sana, doon ako doon sa 80. Para 14 years pa. But 14 years, marami pa ba yan? Konti lang yun. Pagkatapos, saan mo inuubos yung taon mo, yung oras mo, yung panahon mo, diyan sa galit mo, diyan sa sama ng loob mo. At anong ibig sabihin pag ikaw ay may galit at may sama ng loob? Hindi ka makapag-move on dun sa nakalipas. At ano po ba ang nakalipas? Tandaan niyo po ito. The past is garbage. Ang nakalipas, basura yan. Ang nakalipas, tapos na yan. Kumakain po ba kayo ng suka? Hindi po, no? Kadiri naman, Father. Pero madalas, pag binabalik-balikan mo yung masamang karanasan mo, anong ginagawa mo? Binabalik mo yung suka, binabalik mo yung basura. Inaamoy-amoy mo, hinahawak-hawakan mo, tinitignan-tignan mo. Para saan? Kung hindi ka naman ginagawang masaya niyan. Amen? Kaya nga, napakaganda po nung nabasa ko. A quotation, sabi niya, "Be like a tree. Allow the dead leaves to fall from your life." Maging kang isang halaman. Pag meron ng mga parte sa iyong buhay na patay na, pabayaan mo nang mawala. Kung hindi na nakakatulong sa iyo, yung iyong mga iniisip, yung poot, yung sama ng loob, let go. Father, paano ko bibitawan? Ang sakit, palaging pabalik-balik. Dalawa lang ang solusyon ng ating Panginoon. Sabi niya, pray and love. Pagdasal mo ang kaaway mo, mahalin mo ang nakakasakit sa iyo. At anong ibig sabihin ng pagdarasal? Prayer is our best weapon. And when you love, you have everything. Remember that. Anong pananggala mo? Anong panlaban mo? Dasal. Gusto mong maging ganap? Gusto mong maging buo? Magmahal ka. Pagpatuloy mo ang iyong pagmamalasakit kahit na masakit, mahapdi, pupunuin ka ng Diyos. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Yan lang ang sagot. Para tayo ay lumaya sa buhay na ito. Para tayo ay maging masaya sa buhay na ito. Nung pong minsan, meron nga pumunta dito follower po natin. Hindi ko po alam, doktor pala siya. At nagpapasalamat po dahil sabi niya nung panahon na sobrang down na down siya, narinig daw po niya yung aking humilya at lumakas po yung loob niya. Ang problema po kasi, nagkahiwalay sila ng misis niya. Itong asawa niya, 15 years niligawan niya. Pagkatapos 15 years nagsama sila, basically 30 years na po sila. Napakasakit na laman niya. Merong iba itong asawa niya. He was devastated. Talagang durog na durog yung puso niya. Naisipan po niyang tumalon sa building. Nandun na daw po siya doon sa tuktok. Buti na lang po dumaan yung homily sa YouTube. Napanood po niya. Paulit-ulit, pinapakinggan. Doon lang po medyo gumaan yung kanyang pakiramdam. Pero tingnan niyo po ito, no? Napakatalinong tao. Doktor, tinutulungan pa yung mga iba na magbo-board exam. Meron po review center. Pero hindi nakatulong yung kaalaman, yung katalinuhan para maalis yung depression, para gumaan yung sakit ng loob, di ba? Napakayaman na tao. Pero walang magawa yung kayamanan, yung pera, para maging okay ang lahat, para maayos yung kanyang buhay. Anong nakatulong sa kanya ba ng huli? Ang Diyos.
yung kanyang pagdarasal, yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. May 2 pa po siya mga maliliit na bata. Yun ang susi. Kung gusto nating lumaya, kung gusto nating maging masaya at payapa ang buhay na ito, tandaan po natin, maiksi lang ang buhay. Huwag mong uubusin sa sama ng loob sa iyong galit. At pag may masama ka nararamdaman, 2 lang ang susi dyan. Magdasal ka, magmahal ka, kamukha ng Diyos. Meron ka pa bang iniipit o tinatago na galit at sama ng loob? Alisin mo na yan. Hindi nakakatulong yan. Manatili tayo nagpapasalamat araw-araw sa grasya ng Diyos dahil kagustuhan ng Diyos na tayo ay maging masaya ngayon at magpakailanman.